May nangyari sa iyo ngayong araw. Maaaring wala ka pang mga salita upang ilarawan kung ano ito, at baka hindi mo ito maipaliwanag sa mga tao sa paligid mo nang hindi ka nila isiping nawawala sa iyong katinuan, ngunit may isang bagay sa loob mo na lumipat ng pwesto. Isang pangyayaring hindi nakikita, ngunit may lalim na hindi masukat ang naganap ngayong umagang ito. Pumarito ako upang sabihin ng eksakto kung ano iyon. May dala kang isang tahimik na tanong na walang sino man sa iyong buhay ang nakasagot, at ngayon ang kaliwanagan ay nagsimula ng tumagos sa ingay. Hindi ka napunta rito ng nagkataon, ni dahil sa isang panandaliang pag-usisa. Ikaw ay naakit sa pagkakataong ito sapagkat ang aking sasabihin ay nangyayari na sa iyong kaluluwa. Sa pamamagitan ng sandaling ito, magtatatag tayo ng isang kasunduan ng pagkilala sa pagitan natin. Hanggang sa matapos ang ating pag-uusap na ito, mauunawaan mo ang 5 tiyak na tanda na lumitaw na sa iyong buhay at kung ano ang tunay nilang kahulugan. Mauunawaan mo ang kakaibang padron na humahadlang sa iyong hinahanap ng matagal na panahon. Isang padron na hindi sa iyo, ngunit minana mo dahil sa katapatan. At bago matapos ang sandaling ito, may isang pahayag tungkol sa banal na kagalakan na ibinubuhos sa iyong buhay sa buwan ng Hunyo na ito. Isang kagalakan na napakalalim na. Kung makikita natin ito, mauunawaan natin kung bakit ang langit ay ngumingiti sa iyo ng may labis na pagmamalaki. Manatili ka sa akin sapagkat ang darating ay hindi teorya, ito ay kumpirmasyon. Nakaramdam ka ng pagod na hindi nawawala kahit natutulog ka. Ito ay isang pagkahapo na tila nagmumula sa loob mismo ng istruktura ng iyong mga buto. Paulit-ulit kang nagigising sa parehong oras, madalas sa katahimikan ng madaling araw, na parang may isang tawag na ginagawa bago sumikat ang araw. Sa mga nakaraang linggo, ang pakikipag-usap sa mga taong laging nasa paligid mo ay nagsimulang maging isang napakalaking pagsisikap na parang nagsasalita ka ng isang wika na hindi na nila maintindihan. Pakiramdam mo ay isang estranghero sa hapag na dati mong tinatawag na sa iyo. Tumingin ka sa iyong mga kamay at nagtataka ka kung bakit. Sa kabila ng lahat ng trabaho at lahat ng dedikasyon, ang pintuan na nais mong tawirin ay nananatiling sarado. Ngunit nais kong huminga ka ng malalim at unawain kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Ang pagkahapong ito na nararamdaman mo ay hindi tanda ng pagkabigo. Hindi ito resulta ng hindi magandang pamamahala ng iyong enerhiya ni sintomas na natalo ka sa laban. Sa kabaligtaran, ang pagkahapong ito ay ang hindi maikakailang patunay ng isang matinding espiritual na pagkakahanay sa muli. Inihahanda ka para sa isang bagong siklo at ang bigat na dala mo ay ang bigat ng paglawak. Ang iyong espiritu ay lumalaki ng mas mabilis kaysa sa kakayanin ng iyong palabas na katotohanan at ang alitan na iyon ang nararamdaman mo bilang pagod. Ikaw ay iniuunat upang magkasya sa isang bagong sukat, isang sukat na hindi kakayanin ng dati mong pagkatao. Ang distansya na nararamdaman mo mula sa mga tao ay hindi pag-iisa, ito ay pagkakahanay. Lumalayo ka sa mga dalas na hindi nakabilang sa iyong kapalaran. Kung kahit isa lamang sa mga tandang ito ang tumama sa iyo nang may lakas ng katotohanan, kung ang iyong mga balikat ay bumagsak at isang katahimikan ang pumasok sa iyong dibdib nang marinig mo ang mga salitang ito, nais kong gawin mo ang isang bagay ngayon. Ang iyong mga daliri na nagtatype ng 3 numerong ito ay ang paraan ng iyong espiritu upang magsabi ng oo. Ito ang pinakamaliit na kasunduan na posible, ngunit ito ay isang tunay na kasunduan. Ito ang pirma ng isang nakakaunawa na ang agos ng pag-apaw ay nagsimula ng kumilos patungo sa iyo. I-type ang 888 at pagkatapos ay bumalik ka agad sa akin.
Ang dahilan kung bakit ka nakakaramdam ng labis na pagka-disconnecta ay sinubukan mong gumana mula sa isang istruktura na na-deactivate na. Isipin mo na gumugol ka ng mga taon sa paghila ng mga lubid na hindi na nakakabit sa kahit ano. Nag-apply ka ng malalim na katapatan sa mga landas na wala ng patutunguhan. Ang iyong ang pakikibaka na ito na sumisipsip ng iyong sigla ay isang operasyon ng pag-uunat. Sinubukan mong igalaw ang hindi na sayo. Sinubukan mong hawakan ang pinto ng isang nakaraan na nalak na ng panahon mismo. Ngunit ang katotohanan ay habang nag-aani ka sa mga bukirin ng iba, sinusubukang patunayan ang iyong halaga sa pamamagitan ng pawis at nag-iisang pagsisikap. May isang looban na inihahanda. May isang lihim na hardin, isang lugar ng pahinga at autoridad na nilinang para sa iyo habang ikaw ay nakikipaglaban pa sa mga paligid ng iyong sariling buhay. Hindi ka kailanman tinawag upang maging isang pagod na manggagawa sa tigang na lupain. Tinawag ka upang maging hardinero ng iyong sariling pamana, isang taong nauunawaan na ang paglago ay nangyayari kapag huminto tayo sa pakikipaglaban sa panahon na ating kinaroroonan. Gumugol ka ng labis na panahon sa pagsisikap na tanggapin ng mga taong walang kinakailangang paningin upang makita kung sino ka talaga. At ito ay lumikha sa iyo ng isang patuloy na pangangailangan na magpaliwanag, mag-justify, magpakita na ikaw ay karapat-dapat. Ngunit ang hindi mo napansin ay ang iyong pagkakakilanlan ay hindi kailanman nakadepende sa kanilang pagpapatunay. Ito ay tinatakan sa sandaling ikaw ay pinili, bago pa man lumitaw ang alinman sa mga paghihirap na ito sa iyong abot-tanaw. Pumapasok na tayo ngayon sa pinakamalalim na patong ng paghahayag na ito, ang lugar kung saan nagtatagpo ang iyong nakaraan at ang iyong layunin. Kailangan mong maunawaan na ang ginawa upang maliitin ka, ang sinabi upang patahimikin ka, lahat ng ito ay nagsilbi lamang upang lumikha ng isang imbakan. Hindi ka pinatuyo. Inihahanda ka upang tumanggap ng isang bagay na kung dumating ng mas maaga ay sumira sa iyong kakayahang pamahalaan ito. Ngayon, ang iyong sisidlan ay handa na. Ang iyong kakayahang magtiis ng liwanag ay tumaas. Hindi ka na ang taong nagsimula ng taong ito at ang nararamdaman mong puwang sa pagitan ng iyong nais at ng iyong mayroon ay ang espasyong pinupuno ng kapalaran ng bago. Ang operasyong ito ng pag-uunat na iyong pinagdaanan ay hindi isang pagkakamali sa landas ni isang parusa sa mga nakaraang pagpili. Ito ay isang kinakailangang pagsasaayos ng tensyon. Isipin mo ang isang lubid na sumasalo ng napakabigat na karga. Kung hindi ito iuunat hanggang sa pinakamataas nitong limitasyon, hindi nito matutuklasan ang resistensya ng sarili nitong mga hibla. Sinubukan mong igalaw ang hindi na sa iyo dahil sa mahabang panahon. Naniwala ka na ang iyong pananatili sa ilang mga lugar ay ang sukatan ng iyong katapatan. Nadama mong responsable sa pagpapanatili ng mga relasyong nawalan na ng buhay o sa pagpapanatili ng mga proyektong natupad na ang kanilang tungkulin na turuan ka ng kinakailangan. Ngunit ang bigat na dala mo ay hindi mo pasanin. Ito ay ang iyong pagpupumilit na manatili sa isang panahong idineklara na ng oras na tapos na. Kapag sinubukan mong igalaw ang isang bagay na inalis na ng kapalaran sa iyong landas, sinasayang mo lamang ang enerhiya na dapat ay iniimbak para sa iyong bagong pagtatanim. Ang iyong pagod ay hindi kawalan ng pananampalataya. Ito ay sintomas ng isang taong sinusubukang dalhin ang nakaraan sa hinaharap. At ang hinaharap ay walang puwang para doon. Ang iyong naranasan kamakailan. Ang pagkawalang pag-asang ito na tila nagmumula sa wala. Ang pakiramdam na ito na ang lahat ng iyong itinayo ay nawala ng kinang ay hindi isang kabiguan. Ito ang katapusan ng pag-aani sa mga bukirin ng iba. Gumugol ka ng mga taon sa pagtatrabaho sa mga lupain ng iba.
naglilingkod sa mga layuning hindi ang iyong diwa, tumatanggap ng mga mumo ng pagkilala, habang ang iyong sariling lupa ay nanatiling nakatiwangwang, naghihintay sa iyo. May isang looban na inihahanda, isang lihim na hardin na walang ibang maaaring maglinang, habang ikaw ay nakikipaglaban sa mga paligid ng buhay, pinapawisan sa ilalim ng araw ng mga inaasahang hindi kailanman masisiyahan. Ang iyong looban ay tumatanggap ng tahimik na ulan na hindi mo nakikita. Ang lugar na ito ng pahinga, ang hardin na ito na nagsisimula ng mamukadkad sa iyong kamalayan, ay hindi isang bagay na itinatayo mo sa pamamagitan ng brutong pagsisikap. Ito ay isang bagay na iyong tinitirhan sa pamamagitan ng pagtanggap. Tinawag ka upang maging tagapangalaga ng pamana na ito, ngunit upang makapasok sa hardin na iyon, kailangan mong bitawan ang mga kasangkapan sa trabaho na dala-dala mo pa sa iyong mga kamay. Kailangan mong matutunan ang pagkakaiba sa pagitan ng gawaing umaagos at ng paglilingkod na dumadaloy. Hayaang ang pahayag na ito ay maging selyo ng iyong paglipat. Ang pagkilos ng pag-type ng 3 salitang ito ay ang iyong pisikal na katawan na nagpapatunay ng kung ano ang napansin na ng iyong kaluluwa, na ang panahon ng pakikipaglaban sa mga kakaibang bukirin ay tapos na. I-type ang mga salitang ito ng mahinahon, damhin ang katotohanan sa mga ito, at pagkatapos ay bumalik ka agad sa akin. Ngayon, huminto ka sandali at huminga kasama ko. Damhin ang katahimikan na pumapalibot sa sandaling ito. Kung ang mensaheng ito ay tumatama sa katotohanang tahimik mong dinala, kung ito ay nagbibigay ng pangalan sa iyong naramdaman, ngunit hindi mo maipaliwanag kaninuman, hayaan mong ang iyong pag-like ay maging iyong amen na walang salita. Hindi natin sinusukat ang kasikatan, hindi natin binibilang ang mga numero, gumagawa tayo ng kilos ng pagkilala. Ito ay parang tahimik na tango sa pagitan ng 2 manlalakbay na nagkakasalubong sa daan at nakikilala ang parehong liwanag sa mga mata. Ito ay isang tahimik na kasunduan na ang sinabi rito ay ang katotohanan. Ang solusyon para sa iyong buhay sa sandaling ito ay hindi ang maghanap ng isa pang estratehiya o isa pang kabayanihang pagsisikap. Ang solusyon ay ang pagbabalik. Ito ay ang pagbabalik sa katahimikan, sa bahaging iyon ng iyo na hindi kailanman umalis sa looban, ang bahaging iyon na laging nakaalam kung sino ka, anuman ang hinihingi ng mundo o ng mga tao sa paligid mo sa iyo. Hindi mo na kailangang patunayan ang iyong halaga sa pamamagitan ng pagkahapo. Ikaw ay pinili, at ang pinili ay hindi nabubuhay sa pamamagitan ng pag-apruba ng hukuman ng mga tao, kundi sa pamamagitan ng kapayapaan ng kanyang sariling pagkakakilanlan. Tigilan mo na ang pagsisikap na i-justify ang iyong pag-iral. Tigilan mo na ang pagsisikap na ipaliwanag ang iyong paglalakbay sa mga walang paningin upang makita ito. Ang iyong pagkakakilanlan bilang pinili ay ganap. Hindi ito lumalaki kapag ikaw ay pinapalakpakan, at hindi ito nababawasan kapag ikaw ay hindi naiintindihan. Ang iyong hinahanap sa labas, ang pagkilala, ang katatagan, ang pakiramdam na sa wakas ay nakarating ka na sa isang lugar, ay naroroon na sa loob ng hardin na inihanda para sa iyo. Ang kailangan mo lamang gawin ay lumakad papasok dito, isara ang pinto sa mga hinihingi ng nakaraan at maging ang iyong pagtanggap ay ang iyong pinakamalaking kapangyarihan. Kapag huminto ka sa pakikipaglaban upang makita, sa wakas ay magsisimula kang makita ang iyong sarili ng may parehong kaliwanagan kung paano ka nakikita ng kataas-taasan. Ito ay isang pagbabalik sa kalagayan ng pagtitiwala, kung saan ang trabaho ay hindi isang pasanin, kundi isang pagpapahayag ng kung sino ka. Hayaan mong ang pagtanggap na ito ay pumuno sa mga bakanting espasyo na iniwan ng pagod. Damhin kung ano ang pakiramdam na hindi mo kailangang pasanin ang mundo sa iyong mga balikat, at mapagtanto na
Habang ikaw ay nagpapahinga, ang mga bagay na talagang para sa iyo ay nagsimula ng magkahanay. May isang tao na pumasok sa iyong isipan habang tayo ay nagsasalita tungkol sa pagbabalik na ito at tungkol sa kapayapaang dala ng pinili. Marahil ay isang taong nakikita mo araw-araw, isang tao na ang mukha ay lumitaw nang may biglaang linaw sa mga nakaraang minuto. Isipin mo ang taong iyon na nagtrabaho ng higit pa kaysa sa lahat ng nasa paligid niya at gayon paman ay pinagmamasdan ang mga pintuan na nananatiling sarado. Ang taong iyon ay hindi nangangailangan ng payo, ni ng mga estratehiya, ni ng higit pang pagsisikap. Kailangan niya ang pagkilala na siya rin ay nakita. Ipadala ang mensaheng ito sa kanya ngayon. Huwag itong ipadala bilang isang mungkahi o payo, kundi bilang isang paghahatid. Ang parehong paraan kung paano dumating ang mensaheng ito sa iyo sa gitna ng iyong sariling kalituhan at iyong sariling paghahanap ay ang parehong paraan kung paano ito dapat ibigay. Ito ay isang gawa ng tahimik na paglilingkod, isang pagkilala na ang kanyang pasanin ay nauunawaan at na ang panahon ng pagbabago ay dumating na rin para sa kanya. Kailangan niyang malaman na ang kanyang pagsisikap ay hindi napansin kahit nasa panlabas ay tila walang nagbago. Bago tayo dumating sa huling sandali ng pagkakataong ito, kailangan kong gawin mo ang isang bagay na magsisilbing tatak ng buong karanasang ito sa istruktura ng iyong buhay. Huwag itong itype na parang gumagawa ka ng isang kahilingan o pagnanais, kundi bilang isang pumipirma ng kontrata. I-type ito na parang sa wakas ay tinatanggap mo na ang lugar na inilaan para sa iyo bago ka pa nagsimulang lumakad. Ang kasunduan na nabuo sa pagitan ng banal na plano at ng iyong pandinig sa buong panahong ginugol natin dito ay isang tipan na dadalhin mo sa natitirang bahagi ng panahong ito ng iyong buhay. Kapag hinawakan ng iyong mga daliri ang mga teklado upang isulat ang 4 na salitang ito, inililipat mo ang katotohanan mula sa iyong isipan patungo sa katotohanan ng iyong karanasan. Sinasabi mo na, anuman ang sabihin ng mundo, gaano man kalungkot ang paglalakad na tila hanggang ngayon, alam mo ang iyong pinagmulan at alam mo ang iyong patutunguhan. I-type ang mga salitang ito ng mahinahon, damhin ang bawat letra. Hayaan mong ang autoridad ng pahayag na ito ay tumatag sa iyong dibdib. Gawin mo ito ngayon. At pagkatapos ay bumalik ka sa akin sapagkat mayroon pa tayong huling galaw na gagawin. Ikaw ay nakatuon, ikaw ay pinagkatiwalaan, ikaw ay isinugo, ikaw ay nakatuon sa isang misyon na hindi nakadepende sa iyong pisikal na lakas, kundi sa iyong kahandaan na sumunod sa tawag na umaalingaw-ngaw sa loob mo. Ikaw ay pinagkatiwalaan upang lumakad ng may autoridad ng isang hindi na kailangang humingi ng pahintulot upang sakupin ang lugar na inihanda para sa kanya, sapagkat ang iyong halaga ay hindi isang bagay na itinatayo mo, kundi isang bagay na taglay mo na. Ikaw ay isinugo pabalik sa iyong mundo, hindi upang ipagpatuloy ang parehong pakikibaka, kundi upang gumana mula sa isang bagong antas ng kaliwanagan na nagdadala ng dalas ng kapayapaan saan man dumampi ang iyong mga paa sa lupa. Ang iyong pagtatalaga ay ang iyong angkla, ang iyong pagkakatiwala ay ang iyong kompas, at ang iyong pagsugo ay ang iyong panibagong layunin. May nangyari sa iyo ngayong umagang ito, isang bagay na wala pang pangalan, ngunit may bigat. Nagising ka na may kakaibang pakiramdam na ang tanawin ng iyong buhay ay nagbago habang natutulog ka, na parang ang mga pader ng iyong sariling silid ay lumipat lamang ng ilang sentimetro sa tabi na nagpapakita ng isang tanawin na hindi mo kailanman napansin dati. Hindi ka baliw at hindi ka pagod sa paraang maaaring gamutin ng pahinga. Ang iyong nararamdaman ay ang patunay na ang langit ay tumingin sa iyo ng may labis na pagmamalaki, kaya't ang mga pundasyon ng iyong pagkatao
ay kinailangang mag-adjust upang mapasan ang kargada ng bagong liwanag na ito. Pumarito ako upang sabihin sa iyo kung ano iyon, sapagkat walang sinuman sa iyong paligid ang may kinakailangang wika upang ilarawan ang iyong paglipat. Sa mga susunod na minuto, makikilala mo ang eksaktong dahilan ng pagod na sumasa iyo, mauunawaan mo kung bakit ang mga pag-uusap na dati ay normal ay tila mga walang laman na eko ngayon, at higit sa lahat, matatanggap mo ang kumpirmasyon na ang sandaling ito ng pag-iisa ay, sa katunayan, isang yugto ng paghahanda para sa isang bagay na hindi mo pa nangahasingin. Hindi ka isang taong nabigo sa landas. Ikaw ay isang taong pinahinto sa landas upang ikaw ay maiayon muli sa iyong orihinal na kapalaran. Ang mga tanda ay naging palagian at minsan napakatahimik. Paulit-ulit kang nagigising ng eksakto sa parehong oras, halos parang isang panloob na relo ang na-adjust sa isang dalas na hindi pinapansin ng ibang bahagi ng mundo. Napapansin mo na ang mga taong lumakad sa tabi mo sa loob ng maraming taon ay tila estranghero ngayon, hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil ang vibrasyon na dala mo ay nagbago at ang sa kanila ay nananatiling static. Kung napansin mo ang decompression na ito sa iyong espiritu, kung nararamdaman mo na ang iyong dibdib ay may dalang isang inaasahan na hindi naisasalin sa mga salita, alamin mo na ito ang malinaw na ebidensya ng iyong tawag. Ang iyong mga daliri sa pagtatala ng 3 digit na ito ay nagpapatunay ng isang tipan ng pag-apaw na nangyayari na. Ito ay hindi isang kahilingan, ito ay isang paghahatid. I-type ang 888 at pagkatapos ay bumalik ka sa akin sapagkat kailangan nating palalimin ang kalikasan ng iyong bagong panahon. Ang iyong naranasan ay hindi isang krisis, ito ay isang pag-uunat. Isipin mo ang isang lubid na kailangang tensyonado upang makagawa ng perpektong nota, isang nota na hindi kailanman narinig bago. Sinubukan mong hilahin ang mga lubid ng nakaraan. Sinusubukang panatilihing buhay ang mga relasyon, inaasahan at mga papel na hindi nakabilang sa taong iyong naging. Sa katunayan, sinusubukan mong magdala ng tubig gamit ang isang banga na nabasag upang makainom ka mula sa isang mas malaking bukal. Ang looban ng iyong buhay ay inayos muli. Habang ikaw ay abala sa pag-aani sa mga bukirin ng iba, naglilingkod sa mga layuning hindi sa iyo, isang lihim na hardin ang inihahanda para sa iyo sa likod ng mga eksena ng hindi nakikita. Ang hardin na iyon ay hindi isang lugar ng mahirap na trabaho, ito ay isang lugar ng pag-aani. Ngunit upang makapasok doon, kailangan mong iwanan ang walang laman na banga na pinipilit mong hawakan. Hayaang ang pahayag na ito na ginawa sa kasalukuyan ay pumili ng dapat panatilihin at ng dapat iwanan. Ang simpleng pagkilos ng pagbibigay ng pangalan sa iyong kahandaan ay nagbabago ng iyong postura sa harap ng hindi alam. I-type ito, damhin ang tatag ng iyong sariling boses at bumalik ka agad upang ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay. Marami sa atin ang gumugugol ng buong buhay sa paghingi ng mga tanda. Ngunit kapag dumating na ang tanda, natatakot tayo sa hinihingi nito sa atin. Ang tanda na natanggap mo ngayon ay humihingi lamang ng isang bagay na tumigil ka sa pag-justify ng iyong sarili. Ang iyong buhay ay naging isang mahabang paliwanag sa mga taong walang karapatang marinig ang iyong kwento. Mula ngayon, hindi mo na kailangang patunayan ang iyong halaga. Ang pumili sa iyo ay hindi umaasang ikaw ay perpekto. Inaasahan niyang ikaw ay may kamalayan sa iyong sariling kalikasan. At sa sandaling ito, kung may bahagi sa mensaheng ito na tumama sa katotohanang alam mo sa kaibuturan ng iyong pagkatao, hayaan mong ang iyong pagpindot sa like button ay maging iyong amen na walang salita. Huwag itong gawin na parang sumusunod ka sa isang protokol, kundi bilang isang pumipirma ng isang dokumento na ikaw lamang at ang may akda ng iyong kapalaran ang makakabasa.
Ito ay isang tahimik na kasunduan sa pagitan ng narinig at ng nabago. May isang tao sa iyong isipan ngayon, hindi ba? Ang imahe ng isang partikular na tao ay lumitaw habang tayo ay nag-uusap. Isang tao na lumakad din sa katahimikan. Isang tao na tila may dalang mundo sa kanyang mga balikat nang walang nakakapansin. Isang tao na lubhang pagod na sa pagpapanggap na ang mga bagay ay normal. Ang taong iyon ay may marka, ngunit wala pa ang susi. Ipadala ang mensaheng ito sa kanya. Hindi bilang isang taong nagre-rekomenda ng nilalaman, kundi bilang isang taong naghahatid ng isang susi na ipinagkatiwala sa iyo. Ikaw ang naging tagapagdala ng paghahayag upang ikaw ay maging ahente ng paglaya ng ibang tao. Bawat isa sa atin, kapag tinanggap ang kanyang sariling lugar, ay nagiging isang tanglaw para sa mga nasa gitna pa ng hamog. Ang iyong pagtanggap sa tawag ay ang nagbubukas ng pinto upang makita rin ng iba ang labasan. Ang iyong katahimikan na dati ay isang parusa, ngayon ay nagiging iyong pinakamalaking instrumento, sapagkat sa katahimikan, ang dalas ay nananatiling dalisay. Patahimikin mo ang iyong puso. Ang tila pagkawala ay, sa katotohanan, isang paglilinis ng mesa upang maihain ang handaan. Huwag kang lumingon, sapagkat ang naiwan ay wala ng sustento. Ang iyong bagong panahon ay hindi isang lugar ng pagsisikap. Ito ay isang lugar ng pagtanggap kung saan kailangan mo lamang matutong makinig. Sa tinig na dati ay natabunan ng ingay ng iyong sariling mga takot. Ang iyong paglalakbay hanggang sa puntong ito ay hindi isang pagkakamali sa ruta, kundi isang pagsasanay sa tibay na kakaunti lamang ang makakayanan. Pakiramdam mo ay para kang isang taong gumugol ng maraming taon sa pagtatayo ng isang silungan para lamang matuklasan na ang iyong lugar ay hindi nasa loob ng istruktura, kundi sa ilalim ng bukas na kalangitan. Pinagmamasdan ang abot tanaw na lumalawak. Mayroong kakaibang kapayapaang dumarating kapag sa wakas ay napagtanto mo na ang iyong pagkawala ng direksyon ay sa katunayan isang kinakailangang pagbuwag. Ang iyong espiritu ay hindi nawawala. Ito ay inaalis mula sa mga lugar na hindi na naaayon sa iyong bagong frekwensya. Sa bawat pagkakataong sinubukan mong pilitin ang isang pintong hindi bumubukas, natututo ka lamang na kilalanin ang pagkakaiba sa pagitan ng isang balakid at isang banal na pagbabawal. Ngayon, ang kaliwanagan ay nagsisimulang manirahan, hindi dahil nakahanap ka ng mga sagot sa panlabas na mundo, kundi dahil ang mga tanong na dati mong itinatanong ay nawalan na ng saysay. Hindi ka na naghahanap ng pag-apruba sapagkat ang pagpapatunay na natatanggap mo mula sa mga tao ay parang pagsisikap na pawiin ang isang matinding uhaw sa pamamagitan ng isang panandaliang simoy ng hangin. Ang tawa ng pagmamalaki na umalingaw-ngaw sa kalangitan tungkol sa iyong buhay noong umaga ng 13 ng Hunyo ay hindi isang nakahiwalay na pangyayari. Ito ang simula ng isang bagong panahon ng pag-aani kung saan ang iyong itinanim sa gitna ng mga luha ay nagsisimula ng sumibol na may lakas ng isang hindi maikakailang patotoo. Huwag mong subukang unawain ang proseso gamit ang parehong isip na nagdusa sa panahon ng pagtatanim. Ang pag-aani ay nangangailangan ng isang postura ng pamamahinga, isang lubos na pagtitiwala na ang sinimulan sa itaas ay tapos na rito sa lupa. Ikaw ay isang daluyan na ang mga pampang ay pinalawak upang ang agos na dati ay napipigilan, ay sa wakas ay mabuhos ng sagana. Ang iyong daladala ay hindi sa iyo upang itago, ito ay sa iyo upang idaan, at ang iyong responsibilidad ngayon ay ang manatiling maliwanag at alerto sa tawag na umaalingaw-ngaw sa bawat hibla ng iyong pagkatao. Ang panahon ng pagtatago sa likod ng mga anyo ng normalidad ay tapos na, sapagkat ang iyong mismong presensya, kapag ikaw
ay nakaayon sa iyong kakanyahan, ay nagdudulot ng paglilipat ng enerhiya sa anumang kapaligiran na iyong puntahan. Ang mga taong hindi handa para sa katotohanang iyong inilalabas ay maaaring lumayo. Ngunit ito ay hindi pagkawala. Ito ay ang pag-aayos lamang ng espasyo upang ang mga tunay na nangangailangan ng iyong liwanag ay makalapit. Ikaw ay inilalagay sa posisyon. Hindi ito nagkataon na kahit sa gitna ng napakaraming ingay at mga pagkagambala, ang iyong puso ay nanatiling nakatuon sa isang bagay na hindi mo mapangalanan, ngunit agad mong nakikilala kapag narinig mo ito. Ang pagkilalang iyon ay ang patunay na ikaw ay kabilang sa isang kaharian na hindi sumusuko sa mga batas ng kakapusan o takot. Ang iyong paglalakbay ay isang patunay na kapag lumakad ka ng may integridad, ang destinasyon ay hindi isang punto sa mapa. Ito ang mismong pagpapakita ng iyong katotohanan. Magpasalamat ka sa bigat na inalis, sapagkat ito ang bagahe ng isang pagkakakilanlan na iyong nalampasan na. At ibuka mo ang iyong mga bisig para sa kung ano ang inihahatid sa iyo ngayon, isang bagay na hindi masusukat ng mga panukat ng tao, kundi sa laki lamang ng kapayapaang nadarama mo sa pagtanggap kung sino ka talagang naging. Ang proseso ng pagpanday ay matindi at minsan ay masakit, ngunit lumabas ka mula sa apoy nang walang amoy ng usok. Taglay lamang ang kaliwanagan ng isang taong dumaan sa proseso ng paglilinis at naunawaan na ang iyong halaga ay hindi kailanman umasa sa anuman maliban sa iyong sariling pag-iral bilang isang nilalang na may atas para sa isang misyon na lumalampas sa panahon. Ang iyong nararanasan ngayon ay ang resulta ng isang pagsunod na hindi mo laging naunawaan, ngunit iyong pinanatili pa rin at ito ay dahil sa katapatan na iyon sa maliliit na detalye na ang malalaking pintuan ng iyong bagong panahon ay nagbubukas. May nangyari ngayong araw na hindi pa lubusang maproseso ng iyong rasyonal na isipan, ngunit kinilala ng iyong espiritu sa mismong sandaling ito ay nangyari. Kung nakakaramdam ka ng pagod na hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa, at isang tahimik na pagkaapura na nagpapatingin sa iyo sa orasan at pakiramdam na may isang bagay na malapit ng magbago, alamin mong ito ay hindi isang pangkaraniwang pagkabalisa. Ito ang panginginig ng isang bagong siklo na kumakatok sa pintuan ng iyong kapalaran. Napansin mo sa mga nakaraang araw ang isang matalas na pandama para sa mga hindi sinasabi at isang halos automatikong paglayo sa mga bagay na dati ay tila mahalaga. Ito ang mga tanda ng isang pagkakalibrate. Ang iyong nararamdaman bilang pagkawala ng direksyon ay, sa katunayan, ang iyong panloob na kompas na inaayos patungo sa direksyon ng iyong tunay na bukasyon. Ang pagkawalang gana na iyong naramdaman ay hindi kabiguan. Ito ang katapusan ng isang panahon ng walang kabuluhang pagsisikap. Sinusubukan mong itulak ang mga batong hindi na kailangang galawin. Ang simpleng kilos na ito ng pag-type ng mga numerong 888 ay ang iyong pirma sa kontrata ng iyong bagong panahon ng kasaganaan. Huwag masyadong mag-isip. Hayaan mo lamang na ang iyong pagsang-ayon ay dumaloy sa iyong mga daliri at bumalik ka agad sa akin. Ang diagnosis para sa iyong nararanasan ay ang tinatawag kong operasyon ng pag-unat. Gumugol ka ng maraming taon sa pagpapatakbo sa mga bukirin na hindi sa iyo, nag-aani ng mga bungang hindi itinanim para sa iyong ikabubuhay. Habang nauubos ka roon, mayroong isang lihim na hardin, isang loobang nakalaan lamang para sa iyo na inihahanda sa likod ng mga eksena ng pag-iral. Ang loobang ito ay walang bakod ng kakapusan at hindi nangangailangan na lumaban ka para sa pagkilala. Ito ay isang lugar ng lubos na pamamahinga kung saan ang iyong presensya ay ang tanging kinakailangang kredensyal. Hayaan mong ang tatlong salitang ito ay magsilbing tatak
para sa paglipat mula sa pagsisikap ng nakaraan tungo sa pagdaloy ng kasalukuyan. I-type mo na ngayon, taglay ang katiyakan ng isang taong naunawaan na ang laban ay tapos na at bumalik ka agad sa ating koneksyon. Ito ay selyado.